Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang umaga! Tayo po ay nasa ikatlong araw na ating devotional series. At ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito ay ang prophetic prayer. Ano po ba ang tinatawag na prophetic prayer? Naranasan mo bang manalangin na may katanungan sa iyong kaisipan? Ano ba ang nasa isip ng Diyos? Sa pinakasimpleng pakahulugan, ang prophetic prayer ay ang pakikipagtalastasan sa Diyos. Hindi lamang ito simpleng pakikipag-usap sa Diyos kung ano ang laman ng iyong kaisipan, kundi ito ay panalangin ng may pakikinig sa Diyos upang malaman kung ano ang nasa puso niya at mayroong kasamang pagtugon. Ito rin ay isang uri ng pananalangin na may kasamang kapahayagan na kaloob ng banal na Espiritu. Ang kapahayagan ay nangangahulugan na ikaw ay tumatanggap ng kaalaman o pananaw na galing sa Diyos na hindi kayang ipaliwanag sa natural na kaparaanan. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapahayag ng aral na ito. Kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang kaalamang ito mismo ang ipinapanalangin natin supernaturally. Ang prophetic prayer ay panalangin na may pananampalataya sa isang partikular na pangyayari o kadalasan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ito ay isang malakas na panalangin na ang tanging hangad ay mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa mundo. Halimbawa po ng panalangin ito ay ang panalangin ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Mateo, Kabanata 6, na kung saan ang itinuturo sa atin ay kung paano magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ito din ang sinasabi sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata 46, talata 11. Sinabi niya, "Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking panukala, akin namang gagawin." Ang prophetic prayer ay ang pagbabahagi ng prophetic message mula sa Diyos para sa mga hindi pa nananampalataya. Ang kalooban ng Diyos ay ang kaligtasan ng sangkatauhan at ang kanyang kalooban ay magaganap sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita. Tayo ang nagiging partner ng Diyos upang maganap ang kanyang kalooban sa mundong ito. Sinasabi po sa panalangin ni Jesus sa Aklat ng Juan, Kabanata 17, talata 20, nanalangin si Jesus sa kanyang Ama na hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi para din sa lahat ng maniniwala sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng kanyang mga disipulo. Ito po ang prophetic prayer ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Para po sa inyong lahat nakikinig sa mga oras na ito. Para sa mahalagang mensaheng ito, pakinggan ninyo po ito. Si Jesus ay nanalangin para sa iyo bago ka manampalataya sa Kanya. Alam niya na sa araw na ito, ikaw na nilikha ng Diyos ay sasampalataya sa Kanya. At ito po ang aking sariling patotoo, na binago ng Diyos ang aking buhay sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ang mabuting balita na ako ay minahal ng Diyos, na ang Kanyang bugtong na anak ay namatay para sa aking mga kasalanan, at siya ay nabuhay na maguli pagkaraan ng 3 araw. Dalangin ko na kayong mga nakikinig ay makatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sinasabi po sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 1, talata 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Bilang anak ng Diyos at mananampalataya ng Panginoong Hesus, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Gaya ng sinabi sa kanyang salita sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon,
Pakinggan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesucristo, panahon na para ibahagi mo naman ang iyong patotoo sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang tinanggap mo sa mga oras na to ay ang mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, at ito ang nasa puso ng ating Amang nasa langit. Ngayon ang tamang panahon ng pagbabahagi mo ng mabuting balita ng kaligtasan. Release your prophetic prayer. Kumilos ka, kapatid. Maging buhay ka na patotoo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang iyong magiging patnubay. You are anointed to witness. Patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos.